Kumusta? Mabuti! For today's video. For today's video ay inutusan ako ni Lola para pumunta sa aming kapitbahay. Para itanong kung anong oras maglalagay ng kemikal sa parte ng hagdan sa buong building. At ang sabi ni Lola ay baka daw para sa mga insekto katulad ng ipis, lamok o langaw. Pero bago pa nga yan ay tumawag na kahapon kay Lola yung namamahala ng building. At ipinaalam din kay Lola kung anong oras magsisimula at pakinig ko nga din na alas 11 ng umaga magsisimula at matatapos ng alas 2. Hindi na nga ako sumakay ng elevator at sa hagdan na nga lamang ako dumaan dahil sa second floor lang naman ang bahay ng aking pupuntahan. Tatawagan na nga lamang sana ni Lola sa telepono kaso hindi malaman kung saan inilagay yung number ng telepono. Kaya naman nasabi ni Lola ay puntahan ko na nga lamang daw para makasigurado at sabihin ko daw na tawagan din daw siya. Ay nga't nandito na ako at yan ang aming kapitbahay na si Manong Yuda. Siya ang naka-assign na caretaker ng buong building. Paiba-iba nga caretaker dito sa aming building at simula nga nang dumating ako dito ay pangatlo na si Manong Yuda na naging caretaker dito sa aming building. Ayun nga tinanong ko nga kung ano oras maglalagay ng chemical at 10 minutes na nga lamang daw ay magsisimula na. At tinanong ko nga din kung hanggang anong oras matatapos ay 2 oras daw ay tapos na. At ang sabi nga din ay wag munang lalabas at isarado ang bahay. Tinanong nga din niya ako kung sino daw ang nagpapunta sa akin at ang sabi ko nga ay si Lola. Nagpaskil naman daw siya ng note sa may elevator at tinawagan nga din daw niya si Lola para sabihin. At syempre dahil si Lola ay makulit na din ay kahit nga alam na niya at nasabihan na siya ay pinapunta pa din ako dyan. At ang sabi ko nga ay tawagan na nga lamang din niya si Lola at gusto din daw siyang makausap. Dito nga sa aming building kapag may gustong iabiso ang mismong caretaker ay tinatawagan niya sa telepono isa-isa ang mismong may-ari ng bahay. Kaya naman nagtaka din si Manong Yuda nang pinuntahan ko siya at nasabihan naman daw niya si Lola. Ay nga't umalis na ako at sabi niya ay tatawagan na daw niya si Lola. May pagkamakulit na nga si Lola at minsan ay paulit-ulit na nga din ang sinasabi. Dala na nga din ang kanyang katandaan. At sa trabaho nga namin na pagiging caregiver ay talaga namang kailangan ng napakahabang pasensya sa pag-aalaga ng mga matatanda. Nilush! Bye-bye. Ha? Bye-bye. Kaya babay. Lash. Hindi naman siya. Ay nga't pagdating ko ay saktong natawag na sa telepono yung caretaker. At pagkatapos kausapin ni Lola ay nagpabangon nga si Lola at gusto niya ay pumunta sa salas. Dahil mag-uumpisa na nga daw maglagay ng chemical. Nalingat nga lamang ako saglit para ibangon si Lola abay pagbalik ko'y nakapwesto na si Nilush at nagbabalak ng matulog. Kung hindi pa nga maglalagay ng chemical ay hindi babangon si Lola para pumunta dyan sa salas. Mahirap nga pabangunin si Lola sa kama kahit napilitin mo at sabihin na kailangan bumangon at maglakad-lakad at hindi laging nakahiga. At sa sobrang kulit nga ni Lola abay sabi ba naman sa akin ay lagyan ko daw ng takip yung aircon at baka daw makapasok yung chemical. At ang sabi ko nga ay bakit pa kailangan takpan ay saradong-sarado na ang buong bahay at wala din naman butas yung aircon. At syempre hindi naman ako tatantanan ni Lola kaya naman bigyang hilig nang walang ligalig. Ay kapag hindi mo nga sinunod si Lola ay stress ang aabutin mo. At habang nga nakatambay si Lola sa salas ay gusto niya daw tingnan yung commode chair o toilet chair na binigay sa kanya. Ay tagal na nga naibigay kay Lola ay hanggang ngayon ay hindi pa nagagamit. At kapag niyayaya ko nga siya dyan ay lagi lamang sinasabi na susubukan daw at bumukas na ng bumukas. Ay hanggang sa malapit na nga mag-isang buwan ay hindi pa nagagamit. Natatakot kasi si Lola na sumubok sa mga bagong bagay lalo na at hindi naman niya nakasanayan. Kaya nga yung bagong kama na para sa kanya din dapat ay ibinigay na niya kay Nili. At mas ginusto na nga lamang ni Lola na doon na lamang siya sa kanyang sariling kama kahit nalubog na ang gitna na kanyang pinaghihigaan. Pero panay naman ang daing na nahihirapan daw siya doon kaya naman nasabi namin kung ayaw niya dyan sa bagong kama ay bumili na lamang siya ng bagong kutsyon. Ang kaso ay ayaw din, abay wala na nga suutan kay Lola ay lahat na idinulot, abay ayaw pa din. Kaya naman sa mga nagbabalak na maging caregiver o gusto mag-alaga ng mga matatanda ay kailangan ng napakahabang pasensya. Lalo na kung sa ibang bansa o dito sa Israel balak na magtrabaho. Ay nga't pagkagising ni Nili ay pinaliguan ko na din at panay pa nga ang hikab, kalasing inaantok pa. At dahil tapos na nga din na maglagay ng chemical ay binuksan ko na nga din ang bintana. Ay anong pagkakainit nga at saradong-sarado ang buong bahay. Ay siya hanggang dito na lamang ating kwento for today's video. Maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!